Hello Aries, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa bagong buwan na ito. Okay, we'll see. We'll be straightforward para sa inyo. Love, career, we'll see. Buwan ng pag-ibig. Tingnan natin kung anong maiwan ng baraha. Para sa mga Aries, sa mga taong maaring makapakinig nito. February 2025, message. Guidance, advice para sa mga Aries. Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay. Add pa tayo dyan. Meron ng bumagsak. Guidance, Aries. Uy. Ayan na. So, isahin po natin. Six of Pentacles. The Four of Swords. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. The Two of Wands, reverse. The Ten of Cups, reverse. So, meron mang ilang reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin agad ay hindi na okay. Okay? Three of Wands pala ito. Kasi, nalalabo ng mata ni Moonchild. Okay. So, ayan o, patawarin po sa ilang ingay dahil tayo ay daytime. The Ten of Cups. Unahin ko to, Six of Pentacles. Both are in reverse. Maaring meron kayong ngayon pa lang ay ilang pinofocus, Aries, sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya. Meron kayong inaayos, inaasikaso, or meron kayong hinihintay na magandang progreso. Meron bang nagpapaayos or nagpapagawa ng mga bahay? Kagaya ng sa aming kapitbahay. Patawarin po. Pero oo, dito yung nag-highlight, especially kung aking i-relate ito astrologically. Opo, si Mars right now, the planet of energy, is currently in your family and home sector. And dito po yun, 4, 6, 10 of Cups, this is all about family. Relationship, pasok na natin dyan. May ilang isipin, alalahanin, lalo pa for some of you na nasa ibang bansa ngayon. So, definitely, hindi siya madali. Nandito kayo sa long distance relationship, partnership. Hindi madali in a way na, oo naman, di ba? Salita pa lang na LDR. Paano mo higit na matututukan or mabibigyan ng focus ang pamilya, lalo pa kung meron na kayong mga anak, kung nasa malayo ka. So, emotionally, hindi siya nagiging madali. Panghawakan. Pero pinapaalalahanan ka kung sakali man pong mag-apply ito, Aries, claim na natin na alin, good news, merong nakikita si Moonchild na magandang posibilidad, lalo pa kung hindi mo ito susukuan. It's okay to pause, Aries. The Four of Swords ay narito. Kung kailangan mo munang magpahinga, gawin yon, pero wag mong sukuan ito. Okay, lalo pa andito sila. Sino ba nga ba? Oo. Sino pa nga ba ang kadahilanan mo kung bakit ka nagsusumikap sa iyong buhay? Para rin maibigay, maiprovide itong ilang pangangailangan sa kanila. Six of Pentacles. Ayan, ikaw yung nagbibigay. Pakita natin sa live. But this one is in reverse. Ito yung ilang isipin, ilang gastusin, marahil, parang ramdam mo ba na may ilang palabas na pera ngayon kasi Mars is currently in retrograde phase na nasa yung home sector. So, natutulog siya, kailangan ng fuel. Parang labas ka lang ng labas ng enerhiya, walang pumapasok. Parang palabas ang pera ngayon. Okay. Pero huwag kang mag-alala, aking ulitin, may good news ako nakita. Positive possibilities. Suportado ka ng universe. Kahit pang ilang sitwasyon, sa palagay mo, parang ang bagal ng progreso, gumagalaw ka. Claim natin na may magandang balita, Gaano man kalaki, kaliit, pero may improvement po. Or even development sa iyong buhay, tahanan, pamilya, relasyon. Ayan, hindi ka dito nag-iisa, in short. Suporta. May suporta sa ilang taong ito na nasa iyong paligid. Other messages, kahit over the net lamang po ito, may connection, reconnection. Pagdating sa ilang taong malapit sa inyong puso, ipasok na natin ang friendship, circle of friends, or social groups na meron ka. May ilang ganap dyan, may kasiyahan. Kung pahihintulutan lamang, iba-iba tayo ng paraan kung saan tayo nagpapahinga. Okay, o sino bang pahinga mo? Tanungin ang sarili.
Pwede itong kahit sa simpleng pagtutulog, o dito nga sa ilang tao sa iyong paligid, pamilya, kapareha. Okay, merong travel for some of you this month. Maaring dito mag-apply. 3. Maaring ito ay short distance travel man or long distance. It does not matter po. Kahit sa simpleng pagpaplano, para mas higit kayong makabuo ng ilang bagong memories together. The 10 of Cups, maaring nami-miss ka lang nila. Kung sakit na mas praktikal, nami-miss ka na ng mga taong ito sa iyong paligid, pamilya, mga bata, umaangat po dito para sa ilan na meron ng mga anak. Okay. Maaring kung ano man yung pwede yung mabuo ngayong buwan, it will be fulfilling sa feeling. At maaring i-treasure nito nila at ikaw yung mga bagong memories na ito. Or, yung pinaka-advice lang, spend more quality time kasama ang iyong mahal sa buhay. Okay, malayo man, or malayo pa, pero malayo ka na rin. Okay, sa mga wino-workout mo sa inyong mga goal, sa family, especially since ito yung nag-highlight. Or sa ilang ganap na ito sa iyong paligid, parang ang daming ganap. Oo, pamilya, tahanan, kaibigan, andito, travel. Okay. So, balance is the key. 4 of Swords, umangat dito. Baka sa dami ng kailangan nyong harapin, asikasuhin, sarili rin po ay sana hindi nyo makalimutan ngayong buwan. More on self-care and self-love. Kung yung energy na ibibigay nyo sa mga taong ito, sana paglaanan mo rin ng enerhiya ang sarili. Sapat na pahinga. Recharge your energy. Lalo pa kung mag-apply po na parang ang dami nyong kakaharapin ngayong buwan. I-claim natin na may magandang posibilidad sa pamilya, pera, ang dito higit mong maiproprovide yung ilang pangangailangan na ito para sa kanila. Kaya naman kalaki kaliit, pero tanggapin, manifest na natin at ipagdasal ito. Okay? Ito yung umangat para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong February 2025, Aries. Hello! Hi Taurus! February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang gabay. Messages para sa inyo. Ayan, patawarin sa ilang ingay. Daytime tayo. Anong kailangan marinig ng mga Taurus ngayon? Message. Mensaheng gabay para sa mga Taurus. Excited? Uy! Buwan ng pag-ibig, relasyon. May umangat akong nakikita. Add pa tayo dyan. We'll be straightforward sa reading natin ngayon. Love and career, life in general. Gagawa tayo next time na kung saan ay focus lang ang about sa love. Pero umaangat sa inyo. Taurus, ang buhay relasyon. Ang dami nito. Kunin ko lang yung pinaka. February 2025, Taurus. Anong kailangan nyo marinig? Ito na. Isa-isahin natin. The High Priestess. Major Arcana ang bumagsak, guys. The Temperance card. The Lovers. Ito, dito ako na pa. Uy! Actually, lahat sila merong purpose. On a soul level, yung connection o yung feeling nyo ngayon. Buhay, pag-ibig. Andyan yung passion, yung affection, yung love. February 2025, love is in the air. Tingnan natin tong iba pa. Ito tayo. The 7 of Swords. 7-7. This is all about relationships. So, perfect. Perfect saan? Sa buwan ng pag-ibig. The Lovers. Ayun lang. Ito. Tayo guys ay general reading. Ayan hindi na pumantay si Moonchild sa camera. Patawarin niyo po ako. Ayusin natin. General reading tayo. Siyempre pa, just only take what resonate. No matter what your relationship status, Taurus, single ka pa man in a relationship or married, I see with your cards na andito yung balance. Sobrang balance nga eh. Or ito yung kailangan yung mapaangat. Yung balancing relasyon nang walang pagkakulang or pagkasobra. Taurus, malakas ang pakiramdam nyo. Lumalakas ang pakiramdam nyo. Lalo ngayong buwan. Kung single kayo, kung magiging bukas kayo sa ilang posibilidad, walang katamis-tamis, maaring meron kayong makilala at ito ay someone na masasabi nyong, ay,
Parang siya na si the one. Parang ganon. Parang husband or wife material yung datingan. Na pwede nyo maramdaman. Reversal tayo every time. Pwede itong mag-apply sa'yo mismo or sa yung person. Meron. Okay? Other messages, couples, attached, married, especially kung meron na kayong napagdaanan dito na ilang sitwasyon na hindi ganun kadalian. The Seven of Swords. Lalo pa for some of you na humarap sa ilang betrayal. Ayan, diretso si Moonchild. Merong umangat ng kasinungalingan. Hindi naging totoo. Eto, walang katamis-tamis po. May chance pa ang relasyon nyo. Kailangan nyo lang ng long-term na pagpaplano. Kailangan nyo ng pagsabay kahit pa dito sa kabila ng ilang umangat na hindi katotohanan. Merong nagkamali. Merong nabali na tiwala. Pero alam ko, iba-iba tayo ng proseso sa part na yan kung mag-apply man Taurus. Okay? Attached, married, especially. Sundan nyo ang inyong mga puso. The High Priestess. Listen to your intuition. Follow your heart. Alam nyo na raw to. Okay? Yes, susundin ang puso, pero Queen of Pentacles ay narito, wag mo rin kakalimutan ang higit na maging practical. Balance is the key. Tanungin ang sarili, baka naman puro love na lang ito. At dito parang, ay, naloloko ka na pala, go with the flow pa rin. So, know your worth, okay? Know your value. Ito yung unang umaangat. Compromise, connect, balance po. Meron pang mutual dito, nakikita ko na pagsabay mula dito sa ilang pagkakaiba na pwedeng umangat ngayong buwan. Kung hindi pa naangat ito, nako, baka ngayong buwan ito. But still, love is love. Love is in the air. The lovers, tinapos tayo dito. Eto na, naipanalo na ang pagmamahalan. Okay, pakita natin sa live. Taurus, sinong mga Taurus? Live na live po tayo. Sakto, buwan ng pag-ibig, relasyon. Kung hindi yun mag-apply sa lahat ng sitwasyon na aking na-mention dito at kayo yung mga single or wala naman dito ang inyong atensyon sa pag-ibig, it could be about your business, your work, your income, and dito po ang inyong tatag. Merong tatag, February 2025. I-claim mo na yan. Okay? Anong tatag yan, Moonchild? Okay. February, sa mga Taurus kasi, mag-highlight ngayon ang inyong 10th house of career. Oo, pero higit na umangat sa, totoo lang sa inyo, ang relasyon. Hindi nyo pa man ito mapuna agad, pero kung andito ang tuon sa trabaho, Moonchild, wala akong time sa love. Pero ang pag-ibig ay magkakaroon ng time sa inyo, guys. Oo. Sa ayaw at gusto nyo, may lilitaw na pag-ibig. Deserve nyo ang magmahal, mahalin. Okay? At dito, sa negosyo, trabaho, kung meron kayong talagang binibigyan ng focus dyan, hindi nyo sinusukuan, i-claim po natin. Okay? Queen of Pentacles, the Temperance card, ang kalma, may pagkapayapa, may pag-level, lalo pa kung andito yung inyong mga passion, yung inyong focus and attention. Hindi po imposible February 2025 na makatanggap kayo ng promotion. Gusto niyo yun. Gaano man kalaki kaliit, Taurus, magandang posibilidad ang umaangat. Walang katamis-tamis. Pagdating man ito sa pag-ibig, or trabaho, career, pera, lalo pa, I know, hindi para sa lahat. Yung Moonchild, parang hindi naman. Lalo pa sa pera, alam ko maaring ang ilan sa inyo ay nakakaramdam nung palabas ang money. Kasi nitong mga nakalipas, especially na buwan, nag-highlight ang inyong mga second house of income. Si Mars ay nanatili dyan sa inyong mga second house. At parang nitong nagdaang holiday, oo, normal Moonchild. Puro pagpalabas ang pera pag Pasko or holiday season. Lalo pa kayong mga generous, Taurus. Pero,
this time around, may magandang possibility sa career sa inyong ginagawa, sa inyong pinagtatrabuhuhan, pinagsisikapan. Syempre, susunod na dyan ang magandang flow ng income. I-claim na natin. Andito yung worth, okay? Yung value nyo ay aangat. Yung pinaghihirapan nyo, yung kakayanan nyo, yan po ay hindi mababaliwala. Kaya din sa pag-ibig, guys, ayaw nyo man o sa gusto, pero may magandang posibilidad sa sektor na ito. Love, love, love ang umaangat ngayong February 2025 para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini! February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa bagong buwan na ito ng Pebrero. Anong kailangan marinig ng mga Gemini right now? Message. Guidance advice para sa mga Gemini ngayong buwan. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Tayo po ay live na live. Ayan, may bumabagsak sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Gemini, guidance para sa kanila. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay, paisa-isa ang tumatalon. Hindi natin yan pipigilan. Okay. Kumpol na. Tingnan natin. The King of Swords, reverse. 3 of Wands, reverse. The 9 of Wands, the High Priestess, reverse. 8 of Wands. 3 and 8 of Wands, both are in reverse. In the 8 of Cups. Okay, so dito nakikita ko, Gemini, February 2025, meron kayong eto, lahat naman tayo, merong difficulty, may ilang struggle na kinakarap, nagiging challenging minsan ng buhay. Especially, ito tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Still, kahit pare-pareho kayo ng sign, Gemini, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba ng kinakaharap. Depende kung saan kayo nag-iiwan ng prioridad. Okay? Pero una kong nakita po dito ay may kaugnayan sa ibang bansa or travel sector. Ito kahit over the net lang po, yung ilang connection nyo sa ibang bansa, kung hindi man ito may patungkol sa physical travel. Dito meron akong nakikitang susubok. Reversal po ang energy, pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Susubok mula sa ilang aking namanson na pagsubok, doon sa ilang struggle, difficulty ng buhay. I mean, maaring mangibabaw ang puso ngayon na ipaglaban or maipaglaban yung mga nais pa. Pwede itong mag-apply sa inyong mga relasyon or trabaho. Depende again, okay? Pero kung higit po tayo magiging practical about travel, meron ba kayong inaasikaso or asikasuhin ngayong 9? Oo nga. 9 of Wands. Astrologically, tuwing Aquarius season, nag-highlight talaga dito ngayon ang inyong mga 9th house. Ano yung 9th house moon child? Travel. Sobrang nag-a-apply dito sa ilang cards mong bumabagsak, international matters. Sabi ko nga, kahit sa simpleng pag-aayos ng halimbawa, passports, travel visa, travel documents, or ilang ganap dyan, napakalawak po ng 9th house. Or kung meron talaga kayong pinaglalaban, the King of Swords. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Pero meron ba kayong pinaglalaban na legal matters? Pwede rin po legal issues kung makaharap ang ilan sa inyo. I will be honest, sabi ko nga, kaakibat lang po nito yung struggle. Parang itetest dito ang inyong mga kakayanan. Kung hanggang saan, hanggang kailan, paano nyo pangahawakan ng sitwasyon. Pero aking uulitin, marahil ito'y kailangan nyong marinig for some of you na susubok kayo. Mula sa ilang pagsubok ng buhay, hindi nyo ito susukuan. Okay, laban, kumbaga, I feel dito, the King of Swords, andito yung power nyo. Or magiging powerful kayo sa ilang tao sa inyong paligid, aangat ang inyong kakayanan, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na ang mapapaangat nyo lang din talaga or napapaangat nyo ay yung pagkawasto. Yung power nyo na hindi kayong sasobrahan or nakukulangan. Walang labis, walang kulang, kumbaga. Okay, maging totoo lang kayo sa inyong sarili or sa anumang ginagawa nyo sa inyong buhay.
Okay. So, may pagbibigay diin po sa ilang international matters, agenda, legal issues, or about sa religion, education. Dito po yan pumapasok sa 9th house. The High Priestess is here. Okay. High Priestess, about your religion or spiritual connection sa kanya. Maaring may ilang ganap dyan. Depende sa inyong iniiwanan again ng focus or priority. Or na-mention ko yung education, higher education especially, na yun dyan po yung pumapasok. Maaring may ilang pag-aksyon kayo na kailangan iwanan dyan ng higit na atensyon at focus na halimbawa sa pag-aaral, wala naman talagang madali. Diba? Kaakibat niyan yung pagsusunog ng kilay. Na dito, sa true lang, susubukin lang ang inyong mga faith. Okay? Kung paano nyo panghahawakan ng sitwasyon. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali, huwag nyong pagdudahan kung ano pa yung pwede nyong magawa sa inyong buhay. Buhay, life in general. Or kung kayo, this is about relationship ba? Kung hindi kayo maka-relate sa ilang unang messages ni Moonchild, kung ito yung may patungkol sa relasyon, maaring merong sumubok ulit mula sa ilang pagsubok na dinanas nyo sa pag-ibig na maaring nasa ibang bansa. Kung kayo mga nasa long distance or LDR relationship, why not? May pag-spark po or pag-glow up. Lalo pa kung naramdaman nyo na yung ilang glitch, yung ilang delays, the 8, 3 of Wands, both are in reverse po. Hindi naging maganda yung flow. And this time, maaring for some of you na humihingi ng sign sa universe, maaring ito na yon. Hindi man madali, pero ito po ay parte ng inyong mga misyon, parte ng inyong challenge sa inyong life. Paangatin ang totoo, katotohanan, o meron nga angat na katotohanan. Reversal ang energy. Or ang inyong mga boses, kahit sa simpleng ganun lang. Huwag niyong ipitin yan. Ipitin. Huwag niyong pagdudahan kung ano man, kumbaga, voice out your feelings, iparating mo ang nais iparating. Maaring ang boses mo ang siyang magdadala sa'yo patungo sa mas ikalalaya mo or ikasasucess mo. Why not? Kasi dito parang ang ilan naman ay all talk, no action. Puro pagsasalita lang, puro ano lang tayo, ganito, ganyan. Pero sasamahan nung inyong mga kakayanan. Again, powerful ang umaangat dito. Pero minsan, maybe kaya nagkakaroon ng ilang delays or ilang glitch, wala tayong ibang kalaban kundi ang ating sariling pananaw or sariling damdamin. Minsan na panghihinaan tayo ng ating loob na hindi yan makatutulong for you this time. Sabay kayo, minsan talaga mabagal ang ilang proseso or progreso. Kung meron kayong hinihintay na baka ganun to, hinihintay na balita, impormasyon, pera, enerhiya, kahit sa simpleng salita mula sa ibang bansa o ibang lugar na natagalan, meron po yung dahilan. Okay? Maaring may possibility, guys, na kaakibat lang talaga yung struggle. Yung waiting game na hindi madali. Pero wag nyo lang din, for some of you, kung talagang naiinip na, natagalan na, wag nyo sukuan ito. Pero hindi nyo kailangan ma-stock up doon sa situation. Sabay lang kayo. Okay? Dito meron po kayong learnings, lessons na mababaon. Gamitin nyo yan sa mga susunod pa na pace ng taong ito na pwede niyong pagdaanan. I feel dito, nasa huli, mapapangiti na lang kayo. Baka ito, maramdaman nyo na, claim na natin, okay, na dumating na ito sa inyo. Itong hinihintay nyo, lalo pa kung natagalan na. At dyan, maisap nyo, marirealize nyo, ay kaya pala natagalan, ito yung dahilan. Again, sa huli, meron kayong maibabaon dito na aral. Okay? Ito yung umaangat na messages para sa inyo na may hugot pa para sa inyo ngayong buwan ng Pebrero 2024, Gemini. Hi Cancer, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Anong kailangan marinig ng mga Cancer ngayong bagong buwan ng Pebrero?
Cancer, sa taong nakikinig ngayon, message, guidance, advice para sa mga Cancer. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Maraming salamat, Miss Teen. Ayan, may pakape si Miss Teen. Thank you so much po. Ready your question, Miss Teen. After nito, magpapas ako. Cancer, February 2025. Anong kailangan yung marinig? So, paisa-isa yung bagsak. Ayan. Ayan na. Okay. Tingnan natin. The Ten of Swords, reverse. Ace of Wands, reverse. The Seven of Pentacles, reverse. 7 and 7 of Wands, both are in reverse. So, meron man pong ilang reversal cards. Hindi naman agad ibig sabihin ay hindi na agad okay. Actually, 9 of Cups yung pinaka naka-upright. Ito lang yung pinaka tumuwid. Tumuwid? Hindi. Nakaharap sa atin. Dito pa lang sa barahan na ito, along with your other cards, ay dito yung pagkasapat. Okay? Or maybe, ito yung pinaka kailangan mapairal or mapaangat natin. Bilang Cancer, I have my sun sign in Cancer din. Ang kasapatan. Kahit, ayan, kahit pa, minsan nakakaramdam tayo ng kakulangan. Kakulangan sa mas praktikal, pera, sa enerhiya, sa kalinga, kailangan mo siya. And minsan, di ba, feeling natin tayo ay mag-isa. The Three of Cups, this one is in reverse. Ayan, this is about your social network, your friendship, or sa ilang tao sa iyong paligid, in general, katrabaho, minsan, feeling nyo, ito pwedeng kusang nararamdaman ng ilan sa inyo, kusang umaangat yung pag-iisa, or pakiramdam nyo, mag-isa kayo, or nais nyo talagang mapag-isa. Yun lang naman, reversal tayo every time. Pero aking uulitin, ano man ang inyong maramdaman ngayong buwan ng Pebrero, ay sapat kayo. Kahit kayo lang muna. Or ano man itong pagdaanan nyo, may kasapatan. Or sabi nga nila, it's just a matter of perspective. Kung ano minsan kinukulang talaga, lalo pa sa usaping money, highs and lows, ups and downs. Pero kung mapapaangat nyo yung pagkasapat, kahit pa sa punto ngayong buwan, parang kulang pa rin, puro palabas ang ilang sitwasyon. Actually, sobrang mag-a-apply itong ilang bumabagsak sa inyo. Astrologically, Mars, the planet of energy, which is right now is currently in retrograde, natutulog siya, wala siyang fuel, walang gana, walang enerhiya. Currently, nasa inyong mga sign Cancer. Yes, andyan, Mars, kahit pa yan ay in retrograde, andyan yung energy. Pero hindi lang ganun kalakas yung kanyang may bibigay na power sa'yo. Okay? Pero still, pinapaalalahanan ka dito ng barahan na merong dahilan, okay? Kung bakit minsan may ilang kabagalan or parang walang enerhiya kahit itong ilang tao sa inyong paligid. It could be halimbawa sa trabaho, parang walang masyadong kliyente ngayon or walang masyadong tao na, alam niyo yun, parang hindi nyo ramdam. At dito, hindi nyo alam kung paano matutugunan itong ilang pangangailangan. For some of you, 7-7, both are in reverse. Halimbawa, sa negosyo or relasyon man ito. Depende guys, kahit pa pare-pareho tayo ng sun sign Cancer. Magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Depende kung saan kayo nag-aalay ng higit na priority. Okay? Pero ihalimbawa ko ang negosyo, pera. I will be honest, maaring ang ilan sa inyo ay pasuko na. Parang masyadong hirap ngayon. Sobrang nag-i-struggle ang ilan sa inyo. So, very important. Marahil, this is a reminder for some of you na kahit na ito, ang daling sabihin, munsyad, ang daling sabihin yan. Ang hirap gawin, ang hirap paniwalaan. Pero huwag niyong hayaan na sumuko. Yes, it's okay to pause, to recharge your energy. Ito yung time, okay, na magandang pagkakataon ito para pag nilay-nilayan nyo itong ilang ganap nyo sa buhay ngayon. Yung ilang, lalo pa kung meron na kayong mga sitwasyon na hindi ganun kadalian pagdating sa negosyo na pinagdaanan, gamitin nyo yung aral doon ngayon. Kung saan kayo hindi naging okay that time, gamitin nyo yan ngayon.
iniiwanan kayo ng barahan na hindi rin pagkakataon para malugmok kayo. Kahit pa, I know, mahirap sa madaling sabihin, huwag kayong mag-give up. Okay? May parating na hindi lang pagkasapat. Ayan, may kasiyahan. Mapupunan itong ilang baso. Ayan, ang puro 9 of Cups. Mapupunan yan kasama pa ng ilang prutas na narito. Pakita natin sa live. Nakita na ba natin? Okay, may fulfillment ako nakikita dito, guys. The 10 of Swords. This one is in reverse na. Naghihilom ang ilang sitwasyon. Unti-unti. Iba-iba tayo ng proseso dyan. Ang mapapayo ko pa, isa pa, hindi ito yung pagkakataon para bumuo kayo ng major, big decision, big action. Lalo pa, kasi ngayon, baka nape-pressure na kayo eh. Okay, ang ilan sa inyo, hindi na alam ang gagawin, pasuko na. Hindi alam kung okay, maghihilom pa ba, gagaling pa ba ako, physically, mentally, financially. Ito yung pagkakataon na tibayan nyo, kahit sa kakarampot na lang na inspirasyon, hugutin nyo yan. Okay? Pag-aralan, do some reflection, re-evaluate, i-re-examine nyo kung ano itong mga actions or ganap nitong mga nakalipas. Minsan, galing din to sa ilang pag-action natin. Yung ilang, parang sobrang nakaka-apply. Nakaka-relate si Moonchild. Yung ilang action decision natin from the past. Okay? Kung ano yung nangyari before, ano yung naging tama o naging mali nun, paangatin nyo ngayon. Gamitin nyo yung aral dun. Okay? Okay, ayun. I see support, guys. Merong support ako nakikita dito. Hindi kayo nag-iisa. Minsan, kailangan nyo lang maging bukas sa ilang posibilidad. Magtanong. Kahit sa simpleng opinion, pagpapayo. Pero teka, Moonchild, hindi naman ako nag-struggle sa money. Okay pa naman ako. Caring-carry pa. Sobra-sobra pa nga. Good for you, Cancer. Pero kung talagang sobra-sobra, may iwan ko ganun pa rin. Huwag kayong magpabigla-bigla sa bawat desisyon nyo ngayon. Okay? Very important to examine, review your finances, or kung talagang sobra-sobra, baka naman. Charot. Hindi. Kung nanaisin, this is the time para mag-budget, para mas paangat niyo yung security, stability, pagdating sa money. I know more on money, connection, relationship, andito. Yung pagkasapat kasi, parang ito yung hinihintay or talagang gusto nyo maramdaman. So, syempre naman, okay, pagkasapat, dito, mula dito sa ilang kakulangan na hindi madali. Okay? Kung talagang meron at okay naman ng money, do some reflection pa rin. Napakahalaga niyan ngayon. Ito yung nakikita ko sa cards nyo. Or kung nanaisan, talk to a financial advisor kung inyong nanaisin lang naman. Kasi minsan parang, lalo na kung marami, mahirap i-handle yan. Baka naman. Baka meron kayong ma-invest, halimbawa, na hindi nyo napanghawakan ng maayos, walang balance. So, take it easy. Take it easy. Huwag kayong bumuo ng mga major decision ganap ngayon. Okay, again, merong support. Ano man ang kinakaharap nyo right now, physically, mentally, emotionally. 3 of Cups, kita nyo. Ayan. Dito na pumapasok ang pamilya, kaibigan, ipapasok na natin dyan. Hindi kayo nag-iisa. Gamitin nyo ang inyong mga boses. Totoo naman, kahit sa simpleng salita, minsan malaking bagay na nakapag-share tayo ng ating nararamdaman. Hindi mo alam, baka meron pala silang pwedeng may offer sa'yo. During Aquarius season kasi, nasa Aquarius season tayo ngayon, and every time, kapag Aquarius season, para sa mga Cancer, dyan pumapasok ang inyong mga 8th house. 8th house of finances. Dyan po yan. Sobrang mag-a-apply sa ating ilang napag-usapan. Finances, also, about your relationship. May pagka-intense na overwhelm ang ilan. So, wag kayo, intense, malalim ang 8th house, guys. I see na merong renewal. Okay? May mga pagbabago. Dadaan kayo sa ilang transitions, transformation. Sabay lang kayo. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Kalma. 8th house, dyan pumapasok ang other people's money.
Ayan, ang iniisip. Sabi ko sa inyo, may solusyon sa inyong kinakaharap. Hindi kayo nag-iisa. Halimbawa, kung meron kayo talagang kailanganin, sa 8th house, napakalawak. Pwede yung may patungkol sa diyan pumapasok ang paglo-loan. Yes po, hindi sa hinihikayat ko kayo. Pero iba-iba tayo ng sitwasyon. Paglo-loan or about sa bangko, sa gobyerno, baka paayuda ito. I feel na merong parating na suporta or tulong. Minsan hindi nyo man yan, kahit walang paggalaw, baka kusang pumasok ito sa inyong mga bulsa. Claim na natin yan. Sabi ko nga sa inyo, reversal tayo. Pwede kayo yung kailangan magbigay ng aksyon, desisyon, or talagang pahihintulutan, tutulungan kayo ng universe this time. Mula dito sa ilang struggle na aking nakikita, huwag kayong ma-discourage just because parang wala na. Huwag kayong sumuko. Laban lang. Paangatin nyo yung inyong mga lakas. Keep working, guys. Okay, maniwala kayo na ito'y malalagpasan. Ano man ang inyong pinagdadaanan. Okay? Ayan ang umaangas sa inyo na meron pang hugot, merong kasapatan, kasiyahan ngayong February 2025 para sa inyo, Cancer. Hi Leo, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo para dito sa bagong buwan ng Pebrero. Anong kailangan marinig ng mga Leo ngayon? Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys maya-maya. Leo, sa taong makakapakinig nito, Leo, February 2025, anong gabay po ang marapat nating maiparating para sa mga taong ito? Message. Leo, advice ngayong bagong buwan, February 2025. Leo, anong kailangan nyo marinig? Okay. Tumatalo na dito. Add tayo ng ilang messages. Leo, February. Hindi natin pipigilan yung ilang kusang tumatalon. Pa isa-isa. Leo, sa taong nakikinig ngayon, guidance advice para sa kanya. Anong kailangan mong marinig? Ito na. Ito na. Isa-isahin po natin. 8 of Wands, the Death card. Hindi kailangan katakutan, laliman, the Page of Cups, the World. Ayan, nagugulat si Moon siya. 8 of Wands, the World kasi ay narito. So, dyan pa lang nag-highlight ng international matters, agenda, kahit over the net lang yung connection. May ilang ganap na may patungkol sa ibang bansa. Could be about your personal relationship or relatives, kung meron kayo, or kung ito may patungkol sa work, napakalawak. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign na sa Leo, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Temperance card and the Queen of Swords, reverse. Leo, Leo, Leo. Buwan ng Pebrero. Okay. So, maring merong ilang transitions, transformations, changes. Kayong pwedeng maramdaman. The Death card ay narito. Hindi kailangan katakutan. Yes, something will end to make room for something new. Ang lawak. Something new. Ano to? New beginnings. New project, new client, new love interest. Why not? The Page of Cups ay narito. Kahit over the net lang ito, guys. Yun lang, ano. Huwag kayong mainip. Huwag kayong magmadali. Temperance card. Pinapakalma tayo ng baraha. Kalma lang daw. Andito ang purpose sa ilang sitwasyon. Ang lalim. Nakakuha tayo ng ilang major arcana. Or may pagka-private. Okay, isa-isayin natin ha. Medyo na-overwhelm si Moonchild. Ang daming naisiparating ng cards. Relationship-wise, especially for some of you na nasa long-distance relationship. Okay, more low-key, private, chill yung aking nakikita. Kumbaga, lalo pa kung meron kayong ilang hindi ganun kagaanan na pinagdadaanan right now, no matter what your relationship status na, okay? Single in a relationship, couples, attached, married, wala namang perfect na relasyon.
pero higit kayong pinagtitibay ngayon. Dumadaan man kayo sa ilang pagbabago, or ito pwedeng naramdaman na, or mararamdaman pa lang ngayong buwan, sabayan nyo lang ito. Angatin nyo yung inyong mga strategy. Magplano para sigurado. Kung ngayon pa lang, parang meron kayong nararamdaman na pagbabago. Okay. Meron pa. Kung ang ilan po sa inyo ay napagtatanong kung andito ka pa sa tamang tao, tamang relasyon, posisyon, sa trabaho, dumadaan lang sa ilang changes ang inyong company, kung higit tayo magiging practical, or talagang malilipat ka, may pag-shift, may pag-move, may pagbabago, guys. Sabi ko nga, something will end to make room for something new. So, ang pinaka magagawa, wala naman tayong ibang choice, kundi ang patuloy na sumabay, the 8 of Wands. May magandang movement, guys. Okay, gaano man minsan, nagkakaroon ng glitch, kabagalan, the world, reverse, still, makakompleto niya yan. Unti-unti, ito ay isang proseso. Pagkatiwalaan niya yan. Stay flexible and adaptable sa ilang ganap na ito. Hindi madali, lalo pa kung nasanay na tayo sa isang sitwasyon, relasyon. Pero, aking uulitin, lagi ko naman sinasabi, everything is temporary. Okay? It should be temporary. Meron kang abilidad dito. The Queen of Swords. Andito ang kakayanan mo. Paangatin mo yan. Gamitin mo ang iyong katalinuhan, yung natural na abilidad, yung strategiya na aking na-mention. Kasi baka yan, Queen of Swords reverse ay hindi nyo pinapaangat, hindi nyo pahintalutan. Meron kayong control. Andito yung leadership role nyo. Nasa inyo ang inyong kapalaran. Totoo naman yan. So, sana mapaangat yan ngayon. Sabayan nyo, if ever talagang merong ilang changes na ito na hindi madala sa lahat ng pagkakataon. Ano? Pero ulitin ko, merong purpose, merong dahilan ng mga bagay-bagay. Okay, relationship. Maaaring nga dito ang tuon ng ilan sa inyo. Kung kayo single, maaari pong may patungkol ito sa inyong matatawag na partner, partner in life, business, partner in business, partner in life. Meron kayong tatapusin. I will be honest. Tatapusin para sa mas ikagiginhawa, ikatatatag ng inyong partnership, relationship. Ano yung tatapusin nyo? The Death card. Ito yung ilang immaturity, the Page of Cups, reverse, yung ilang walang kadisiplinahan, kumbaga, walang katatagan. Ito yung tatapusin nyo. Okay? I-release nyo yung ilang, alam nyo, hindi na nakakapag-serve ng purpose sa inyong buhay. Umangat yung purpose dito, guys. O talagang kusang angat ito sa inyo ngayong buwan. Sense of purpose, Leo, na magampanan ang ilang pangangailangan. Siyempre pa, sa relasyon man o trabaho. At dito, dahil sa dami ng iniisip nyo, naway, mapakinggan nyo rin ang sinasabi ng inyong mga sarili. Physically, mentally, emotionally, February 2025, very important to listen, guys. Listen to your body. Kasi sa dami, ang lawak, the world is here. Parang meron kayong hinahabol na kota. Hinahabol, meron kayong kukumpletuhin. Tinatapos, na hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Andito yung pag-push nyo, pagsunod nyo sa inyong mga boss, sa inyong ginagawa. Andito yung init. At the same time, baka nag-iinat na pala kayo. I mean, nilalagnat na pala ang ilan. Ano? Makaka-apply yan especially dito. Si Mars right now, the planet of energy, action, is currently in your 12th house. 12th house, napakalawak niyan. Best month for healing, guys. Healing. Magpagaling. At sa part na ito, guys, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po ako. Okay? Kung talagang hindi okay, health-wise, magpakonsulta sa mga professional. Or talagang kasi nga, dito yung pag-post nyo, grind kung grind, work kung work, listen to your body, guys. Okay? Magpalakas. Paano nga naman natin magagampanan itong ilang sitwasyon
sa inyong buhay kung pagod na pala kayo. Okay, recharge lang. Huwag nyo kalimutan ng magtulog. Balance is the key. Temperance card ay narito. Okay, very important to rest. At i-treat nyo naman yung inyong mga sarili. Deserve nyo yan. Kasi nga nakikita ko naman ang pagpupush nyo dito. Ay, ano pa bang ma-add natin sa inyo? Or other messages, kung walang mag-apply doon sa ilan sa inyo, merong parating 8 of Wands, the world, parating sa inyo. Na balita, impormasyon na may kaugnayan sa ibang bansa or ibang lugar. Or kung kayo mismo ay talagang magta-travel, meron ba ngayong buwan kahit sa simpleng pagpaplano? Or may kaugnayan ito sa inyong mga trabaho? Claim natin na very favorable ang buwang ito para sa inyo. Something new ang parating para sa mas hindi man madali, okay, para sa ilan. Pero hanggat hindi nyo ito sinukuan, you're being unstoppable, Leo, merong parating na magandang balita. Patungo ito sa inyong higit na ikatatatag. Kumbaga yung growth, career growth. Gaano man kalaki, kaliit, pero i-claim natin na may magandang posibilidad. It could be a bonus, a reward, pag-level up sa inyong mga possession. New beginnings, guys. Positive possibilities. May magandang potential po. I-claim na natin yan. Or merong parating na pera. Why not? Sumasang-ayon, may umatching blessing. Blessing to you, guys. At dito, papasok ang usaping relasyon. During Aquarius season na tayo, guys. So, Aquarius season, nag-highlight para sa mga Leo ang inyong mga 7th house of relationship. So, dito, mas balance na. Mas i-claim natin, mas balance. Or ito yung kailangan yung mapaangat. Balancing relasyon ng walang pagkasobra or pagkakulang. Pero I feel na merong pag-spark, pag-glow up pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Para ito sa mas ikasisiya, ikatatatag, at ikasisecure ng inyong relationship sector. Ito ang umaangat para sa inyo, February 2025, Leo. Hi Virgo, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Virgo, anong kailangan yung marinig? Guidance, advice para sa mga Virgo ngayong buwan ng Pebrero. Anong kailangan nating maiparating sa mga taong ito? Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Virgo, anong kailangan yung marinig? Message. Virgo, guidance, advice para sa mga taong ito. Okay, wala pa. Meron nang umangat. Ayan o. Alam ko hindi ko napapakita yung pag-shuffle, pero hindi ko ito tatamisan. Maglaliman. Mensaheng gabay lamang po. Ayan pa isa-isa. Guidance, advice. Ayan. Hoy, the Magician. That is your sign. Magician. Ruled. Planet ruler nyo ay si Mercury. The Magician, that is a sign of Virgo. Sige po. Add pa tayo, guidance, Virgo, February 2025. Ano pang kailangan yung marinig? Okay, ayan na. The Queen of Swords ay narito. King of Pentacles, Reverse, 6 of Wands, sinasalubong na tayo ng mga chicken. Time check, 11:21 PM pa lang naman. Para may mga manok na. 5 of Cups, the Ace of Wands, Reverse, the 2 of Swords. Okay. February 2025, Virgo. Good morning. Good morning. Narinig ko na yung mga manok. Gigisingin kayo dito. Baka ganun to, Virgo. Diba? Mai-relate lang. Gigisingin kayo ng alin? Ng inyong mga diwa. The Ace of Wands. Or maybe kailangan yung paangatin. February 2025. Eto. Kanino ba kayo bumabangon? Kaya sumasang-ayon. Kanina manok. Ngayon naman doggies. Nasa zoo ba tayo, Muncha? Sandali. Patahimikin muna natin bahagya. Wait lang po. Ayan, ayan, ayan. Tuloy na natin na why magtuloy-tuloy ang katahimikan, Virgo.
ibabalik ko ang katanungan, sino ba ang inspirasyon mo? Kanino ka ba bumabangon? Sa mga chicken ba yan? Ginigising dito ang iyong diwa. Dito sa iyong mga inspirasyon. I feel February 2025, andito yung pagka-busy, productive, or umaangat dito yung sense of responsibility and purpose nyo sa ilang gampanin nyo sa inyong buhay, pamilya, trabaho, especially. Meron kayong kukumpletuhin or makukumpleto, tatapusin para sa mas masasaya, mas kalma, mas magical na buwan ng Pebrero. Na ang ganda. I feel dito, hindi nyo ba man yan ma-realize? I-claim na natin, okay? Na meron akong success, meron kayong ma-achieve na maganda ngayong buwan. Lalo pa, kung ngayon pa lang, alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy lang kayong nagsisikap. Nagwa-work, grind kong grind, laban kong laban. Ito kasi umangat yung inspiration nyo eh. Or andito yung inspired action nyo. Balance ang umaangat. Balance is the key. Buksan nyo lang yung mga mata for some of you. Okay? Buksan ang inyong mga mata sa ilang posibilidad na meron pa. Huwag kayong panghinaan ng loob. Meron pang meron pang pwedeng magagandang ihain sa inyo o ihahain sa inyo ang universe. Okay, so sobrang busy sa akin nakikita dito. Meron kayong ilang ipa-priority, trabaho, pera, pamilya, hindi siya magiging madali. Pero sana wag niya rin kalimutan the 5 of Cups, Ace of Wands. Sabi ko nga yung energy, inspiration, kung maibibigay nyo or maibibigay nyo ito sa ilang tao sa inyong paligid, naway maibigay nyo rin yung prioridad na deserve nyo para sa inyong mga sarili. Dahil sa sobrang busy natin, baka hindi nyo na napapakinggan ang inyong mga katawan. Physically, mentally, emotionally, sa part na ito, kayo po higit na makapagsasabi. Listen to your body, listen to your feelings, emotions. Huwag nyo rin baliwalain yan. Okay? Yun lang naman. Kasi nga, nag-iinit dito. Magical na nakikita ko, guys. Kahit pa may pagka-busy, masaya. Merong blessing of work. Or merong ilang ganap na pwede nyong makita. May magandang progress. I-claim na natin yan. The King of Pentacles, the Six of Wands, both are in reverse, yes. Pero maaaring tahimik lang itong nakasilay, nakikita ang inyong kasipagan, kagalingan. Nakikita nino, someone nakatataas. It could be your boss, could be a client. Nakikita yung galing nyo, yung pagsisikap nyo, yung focus nyo. At yan, ngayong buwan, tanggapin na natin. Manifestation is the key. The Magician is here. Ipahayag nyo na yan. Na parating po yan ngayong buwan. Yung higit nyong ika-alwan, yung stability and security pagdating sa inyong mga work and money. Or may pag-level up talaga, pero tahimik lang itong gagalaw. Anong gagalaw? Kahit tahimik lang itong mapupuna pa lang ngayong month, nakikita kayo. Napupuna yung magaling nyo, kasipagan nyo, yung focus and attention nyo. Or maybe all eyes are on you. All eyes will be on you, Virgo. Yung inyong mga public image, nag-i-spark. Nasa inyong attention. Andiyan yung inspirasyon or admiration ng mga taong ito sa inyong paligid, sa inyong trabaho. Ang ganda. I-claim na natin ito, may saya akong nakikita. At dito, syempre, hindi lang kayong magsasaya, pero ito ilang tao sa inyong paligid, pamilya, relasyon. Dito, higit kayong makapag-provide. Okay, higit nyo maibibigay yung alam nyong deserve din nila. Pero again, deserve nyo rin, physically, mentally, ang magpahinga, recharge your energy, or magpaganda, magpaspa, take care of yourself din. Okay? Again, someone na nakatataas. Someone na merong support ako nakikita para sa ikama-magical, ikagaganda, ikakaalwan ng inyong buhay, trabaho, pera, at pamilya. Ito yung umaangat na messages. Parang wala nang paligoy-ligoy pa. Balance is the key. Or ito yung umangat, yung pagiging nurturing nyo. Yung pagiging protector nyo
sa ilang tao rin na mahalaga sa inyo. Patuloy na pag-angat ng tiwala, ng paniniwala sa inyong kakayanan kasi meron pong magandang posibilidad, opportunity ang parating para sa ikali-level up or ikagiginhawa ng mga Virgo, February 2025 para sa inyo. Hi Libra, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo para dito sa bagong buwan ng Pebrero. Sa mga taong maaaring makapakinig nito, Libra, anong kailangan nyong marinig ngayong buwan? Guidance, advice para sa mga taong ito? Message? Anong kailangan marinig ng mga Libra? February 2025. May umangat na. Add lang po tayo ng ilang messages. Okay, so pa isa-isa yan. Sumama pa sa aking kamay. Sama na natin yan. Ayan, tumatalon sila. Hindi natin pipigilan. Libra, sa taong nakikinig ngayon, February 2025. Ano pang kailangan marinig? Nagabay ng mga taong ito. Libra. Okay, isa-isahin po natin. The Knight of Swords ay narito. The Ace of Wands. Eight of Swords. Ace of Swords. The Hangman. This one is in reverse. Tayo pa live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo guys maya-maya. The Seven of Pentacles reverse. Sama ko tong isa dito. And the Three of Pentacles. Okay. So, Libra, February 2025, unang umaangat sa akin dito ay ang inyong mga enerhiya na patuloy nyong mabigyan ng aksyon, desisyon, ang inyong specially para sa ilan na meron ng trabaho, career-wise. Andito yung focus or pagiging determined nyo. Kumbaga, meron kayong action, yung inspirasyon na patuloy niyong magampanan ng ilang gawain. Or maybe ito yung pinaka-advice, na manlaban. Huwag sukuan. Minsan kasi kapag paulit-ulit na yung nangyayari natin sa ating pang-araw-araw na buhay, merong tendency na parang, teka, parang same-same lang ang ilang sitwasyon. Okay pa ba ako? Parang ganon. Dito, nai-stock ang ilan. Yung feeling na, the hangman, parang nakahang ang ilang sitwasyon. Parang feeling nyo, sa reality, magkakaiba ang bawat isa. Feeling nyo walang progress or hindi kayo maandar. Lalo pa, kung ulit-ulit lang yung ilang sitwasyon. Libra. Kita nyo, Three of Pentacles. Focus, very focused lang siya sa kanyang ginagawa. May pagka-serious. Pakita natin sa live. Ayan. Eyes on the prize. Yan po. Ayan, Knight of Swords. Ganun din. Nakikiba ka. Patuloy na pagiging action-oriented. Yung career or goal nyo, maging ano pa man yan, gaano man kalaki, kaliit, unti-unti. Maaring hindi lang nagiging mabilis para sa ilan yung pagpunta nyo doon sa resulta na gusto nyong makita. But slowly but surely tayo. Okay? Huwag kayong mainip kung parang feeling nyo at mag-apply po ang aking unang naiwan na mensahe na parang hindi na lang, wala nang inspirasyon parang hindi na nangingibabaw yung passion minsan. Lalo pa if this is something hindi nyo talaga passion. Sa reality, diba? Hindi naman talaga tayo lahat ay napapaangat yung passion sa ginagawa. Bagkus umaangat yung practicality. Kung ano yung nandyan, kung ano yung trabaho na i-offer ng buhay, doon tayo, kung ano yung meron, diba? Pero, huwag kayong mapagtanong, huwag kayong mapagbahala. At, it's okay to pause. Kung talagang parang feeling nyo, or kung tamang hinga lang, tamang hinga. Kasi, ang karamihan sa atin, di ba? Wala namang choice kung hindi ang patuloy na harapin ang buhay-trabaho. Pero,
You have to stick. Stick ka lang doon sa iyong pang-araw-araw na routine, work routine, sa iyong ginagawa. Bigay mo lang yung best mo. Focus, concentrate, maging ano pa man yan, yan po ay hindi nababaliwala. Stick at huwag kang ma-stuck. Okay? Hinga minsan, lumabas-labas. Ayan, sa inyong paraan or kung kailangan nyo ng support, meron akong nakikita dito, Three of Pentacles. Pwede itong may kaugnayan sa ilang friends or social groups na meron kayo. Labas pag may time, kung kailangan talagang huminga. At parang dito kasi, naging negative yung ilang enerhiya. Sapat na pahinga guys. Kasi parang dito yung may pagkaseryoso na napakaganda. Okay? Yan po ay hindi mababaliwala. Puro hindi mababaliwala si Moonchild. Kung andito na kayo sa inyong punto ng trabaho, ito pwede mag-apply tayo po yung general reading, trabaho, relasyon, pero sa true umaangat po dito yung focus nyo sa inyong work. Okay? The Ace of Wands. Ace of Wands. Andito, may bago. Patuloy na pag-init sa inyong career. It could be unexpected for some of you. Maaring merong sorpresa, balita na makamit along the way sa isang punto, okay? Sa isang punto ng buwang ito, may magandang flow sa money kasi nga nagsikap kayo, nag-focus kayo. At dito, higit kayong makabubuo ng plano, hindi lang para sa inyong sarili, financially, pero 7, about your relationship, pwede nyong mailibre ngayong buwan ang inyong mga kapareha. Oo. Valentine's, ano tayo ngayon? Love month. Why not? I feel na merong pag-glow up dito. Or higit kayong nag-grow. Gaano man minsan parang ang bagal sa inyong mga pakiramdam. Speaking of love life, kung wala pa akong na-add kasi more focus yung ano nyo sa inyong ginagawa. Yung inspirasyon nyo. Love life, astrologically, add ko to sa inyo since nag-highlight ngayon, Aquarius season po tayo, ang inyong mga 5th house of love life. So, ayan. Sino bang pahinga mo? Kung kanino kahigit na nagkakaroon ng inspirasyon para higit mong labanan ang buhay, para higit kang manlaban patungo sa iyong tagumpay. Lapit ka lang, kapit ka lang sa kanya. I mean, syempre kailangan buo kayo sa inyong mga sarili, pero malaking bagay na merong someone na nandyan sa'yo. Na meron, kung single ka ngayon, sabi ko nga dito, umangat yung ilang network mo, friends, colleagues, hindi ka nag-iisa. Hinga rin pag may time. Recharge your energy. At piliin mo rin ang maging masaya. Kasi nga aking ulitan ng mga Libra ay parang right now, okay? February 2025 or ngayon pa lang. Ay napakagandang nagiging kayo, kumbaga serious mode kayo. Seryoso sa buhay. May ilang plano kasi. May gusto kayong or meron talagang nakalatag ngayon na ilang obligasyon, responsibilidad na normal, pero sana wag mo nakakalimutan na sumabay sa ilang kasiyahan. Ayan, deserve mo yan. Okay? Itong umaangat. Aces. Ayan, nagulat si Moonchild. Ace of Wands, Ace of Swords. New beginnings. New inspiration. Sabi ko nga, new offer. Why not? New project. For some of you na mga self-employed. And dito, may mga bagong simula. O yung pakiramdam nyo, kung hindi nyo natupad or nabigyan ng diin ang January 2025, kung baga meron kayong naisang tabi na halimbawa yung mga New Year's resolutions nyo, andito kasi ilang plano yung ilang plano na napornada, hindi nyo nailaban ng January. This time, why not? Maybe this is a sign to stay inspired. Bumuo kayo ng ilang mga bago, kung ano man yung bubuin nyo ngayong buwan, yung pundasyon dyan. Okay, unti-unti. Take it everything one day, one step at a time. Papunta kayo doon. Mamamunga kayo sa tamang pagkakataon. Or ngayon pa lang, may mga bago talaga. Para sa ilan, tanggapin nyo na ito, i-manifest, i-claim nyo na yung mga bagong at magaganda
magagandang possibility na parating para sa inyo ngayong bagong buwan ng February 2025, Libra. Hi Scorpio, February 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa bagong buwan na ito ng Pebrero, buwan ng mga puso. Pero gagawa pa tayo ng separate reading kung saan focus lang sa love. Gusto niyo yun? Ito, life in general, tingnan natin kung anong maiwan ng baraha para sa inyo sa buwan na ito. Scorpio, anong kailangan niyong marinig? February 2025. Tayo po ay live na live sa YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio na maaring makapakinig nito? Ayan, guidance po para sa kanila. February 2025, message. Advice para sa mga Scorpio. Guidance po. February. Ayan na. Kumpol. Hindi natin pipigilan. Huwag kayong mag-alala. Bago at pagkatapos natin gamitin ang baraha, ito po ay sinashuffle natin maigi. Ayan, pa isa-isa. At pa tayo dyan. Scorpio. Sa tao ito, nakikinig ngayon, ang dami. Sige, isa-isahin natin. Uy! The Death card. This one is in reverse. This is actually your sign. Sa tarot, hindi kailangan katakutan o laliman. Meron lang po yan kalakip na mensahe. The Three of Swords. This one is in reverse. The Seven of Swords, reverse. Actually, kahit pa merong ilang reversal cards tayong umaangat dito, hindi po ibig sabihin ay hindi na okay. Actually, magaganda yung ating nakikita dyan. Kung aking i-relate lang naman sila sa isa't isa, okay, Nine of Pentacles, ito na. Six of Pentacles, the Sun ay narito. Napapangiti na si Moonchild, the Ace of Swords, the Ace of Cups, and the King of Swords. Ang dami. Ito na naman tayo. Madami, malawak. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, sa realidad po, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Just only take what resonate. Depende ito kung saan kayo nag-iiwan or higit na nagbibigay ng prioridad sa inyong buhay. Pero, February 2025, Scorpio. Ayan. Ano yan? May hugot. Andito ang Three of Swords sa Death card. May mga bago. New beginnings ang parating kahit sa simpleng pakiramdam. Lalo pa, ito for some of you, relationship-wise, kung meron kayo ilang pinagdaanan or napagdaanan na no matter what your relationship status, single, attached, married, or single, ayan nga, na-mention ko na. This time, this month, parang ready kayo. Ready kayo sa mga bago or pagbabago or a reminder to be ready. Maaring merong ilang pwedeng ihain sa inyo ang universe ngayong buwan. Nakangiti lang si Moonchild. Kung meron na kayong napagdaanan na hindi ganun kagaanan, kahit single, okay? Yung feeling na parang wala. Parang andyan yung pagkalungkot na very normal, lahat tayo dumaraan dyan. Yung ilang pagiging emotional natin. As a Scorpio, malalim kayong makiramdam, magmahal. February, guys, kung handa na kayo, physically, mentally, emotionally, dumaan na kayo sa recovery, or ngayong buwan, magiging ready kayo, fully ready kayo, ang inyong mga puso. New beginnings po ang parating. New beginnings. Pwede itong may kaugnayan, okay? Sa inyong mga karelasyon na rin, may renewal, parang rebirth ito, dadaan kayo sa ilang transitions, transformation, para sa higit nyong ikalalago. The Nine of Pentacles ay narito, 9 and 6. So, mas higit na balance, mas healthy yung relasyon. Yun po ay kung kinaya nyo, nalagpasan nyo ang ilang drama-rama sa hapon na ito. For some of you, maaring dumaan sa third party, third wheel situation. May
ano yan, hindi madiretso ni Moonchild, pero lately may ilang Scorpio akong binabasahan na merong kabit. Ayan, number 2. Kay Rida. Ganun. May ilang pinagdaanan. Hindi kailangan mag-apply yan para sa'yo, Scorpio, kung hindi ka makarelate. For some of you, okay, and this time, pinapaalalahanan ka ng card na kung andito ka, pag nilay-nilayan, okay, this is the best month na pag nilay-nilayan ang tinatakbo ng buhay relasyon. Kung andyan pa, okay, I mean, naisalba nyo pa, meron pang laban, andyan pa ang puso, then go. Meron akong nakikitang pagbibigayan. Andito pa yung mutual attraction and love. Pero kung hindi na, at dito talaga, parang hindi pa handa, o hindi na nagiging handa ang inyong connection, yung kayo, maybe, sign na to, okay? Sign na muna ito na magpahilom ng ilang sugatang puso na aking nakikita. Okay, ito naman iba-iba tayo ng process of healing. Hindi nyo kailangan madaliin kasi sabi ni Moonchild, ready na ako eh. Go na ako. Hindi, wag. Sa inyong paraan. Take it easy, take it slow, but surely, okay, kung kailangan nyo munang mapag-isa, gawin yon. At pag nilayan ang inyong relasyon. Alam nyo yan, minsan binabaliwala nyo lang yung, kasi nga puso ang umiiral eh. Binabaliwala nyo yung pagka-balance o yung wasto. Okay? Pero meron pang laban. Kung hindi to, kaya na talagang ilaban. At meron kasi dito 7 of Swords, 3 of Swords. Merong nagloko, merong naglihim, merong nasaktan. So, pahinga muna. Okay? Focus ka muna sa iyong sarili. At dito, andito yung enerhiya. Meron kayong lakas, kahit kayo lang muna. Or this is the best month para mag-enjoy din kasama ang mga bata. Kung kayo meron ng kids, for some of you, napakagandang indikasyon ito na kasi baka ito reversal, pwedeng nami-miss ka na rin nila. Or nami-miss mo sila. Or kayo naman ito, this is the best month, lalo pa kung may mga kids na kayo, na ibigay nyo yung oras na ito. Maglaan kayo ng oras. Spend more quality time with your kids. Lalo pa kung meron tayong pinagdadaanan. I mean, diba, ano rin yan eh, yung mga bata, stress-free. Ayan. Kumbaga, nakikisabay tayo sa pagkabata. Or maybe an indication na paangatin nyo yung mga inner child nyo. Yung inyong mga young at heart. Dahil may ikasisiya pa ang inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Kumbaga, look at the brighter side of life. The sun is here. At wag doon sa ilang sitwasyon na nakakapagpalugmok para sa inyo. Siyempre naman, kahit ngayon lang, okay, pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na magsaya. Okay? Actually, sobrang mag-apply ito si Venus right now astrologically. The planet of love, attraction, beauty is currently nasa inyong 5th house of children. For some of you, okay, the sun is here. The 6 of Pentacles. Kita mo yung mga bata dito. Saan makita natin? Kaya ako na-mention yung mga bata. May mga bata. Ito yung ilang pinag-aalayan nyo ng enerhiya. Kahit sa simpleng enerhiya, or talagang nagiging provider ang ilan sa inyo. So, focus kayo dito. Okay? Kung saan kayo higit na magiging masaya. Andito yung patuloy niyong pagiging provider. Okay? Patuloy niyo maibibigay yung sapat. Hindi lang para sa kanila, pero sa sarili rin. Okay? Ayan. Ano na yun? Venus, the planet of love, currently in your 5th house of children and love life po. So, may pag-spark. Kaya andito yung pagiging handa. Kung single kayo, kung magiging bukas kayo sa ilang sitwasyon, Ace of Swords, Ace of Cups, new connection, new friendship, new love interest, White Knight, ayan, labas-labas din sa ilalim ni Haring Araw. The sun is here. Kasi totoo naman, ito naman kung handa lang kayo. Ready ba kayo to mingle, single?
meron ditong possibility na meron kayong makamit or makilala. Okay, meron nandyan. Ito, dadaan kayo sa ilang changes. Pahintulutan nyo to, the Death card reverse, kasi parang ang ilan po ay iniiwanan ng limita ang sarili. At hindi napapaangat yung enerhiya na meron pa na ikasisiya ang inyong mga puso. Pero aking ulitin, magkakaiba tayo. Kung hindi pa handa, huwag ipilit. Sa tamang pagkakataon, kung bubuka, alin yan? Ang liwayway. Hindi, charot. Kung pahintulutan yung bumuka, ang bulaklak, hindi. Meron, Scorpio. May ganda. Ayan, may saya akong nakikita. Ayan, may hugot, sabi ko sa inyo. Other messages since Aquarius, kapag Aquarius season, nag-highlight dito ang inyong 4th house of home and family. So, maring ayan na, lalo pang meron kayong kids, may ilang alalahan na yan, kasama sila. Or, kung hindi man ito parte ng, kumbaga, hindi ito one of your family member, pwede itong sa inyong mga physical home. Kumbaga, kahit sa simpleng pag-aayos, paglilinis, kung meron kong kailangang kumpunihin dyan, pagandahin, andyan yung energy. Andyan yung focus for some of you. Parang higit kayong kakailanganin sa inyong mga buhay tahanan. Okay? May ilang transition, transformation. Meron bang magmo-move, maglilipat ng bahay sa mas practical? Or kahit sa simpleng pagpaplano lang ito. Or merong plan to travel. It doesn't matter kung ito po ay long or short distance travel. Pero baka ito yung paraan, okay? Pahintulutan nyo, baka ito, yung enjoyment, have fun, Scorpio. Kasi ang ilan sa inyo, lalo pa kung merong ilang sugatan dito na puso. Or parang may pagka-low-key, emotionally, nagiging extra ang inyong pakiramdam. Extra sensitive and emotional. Na again, very normal, your feelings are valid, Scorpio, pero sana tulungan mo ang sarili na, wag kang ma-stalk dyan. Buksan mo yan. Ang bukang liwayway, charot. Yan na, di ba kapag bata tayo, umangat yung dito, pagiging childlike, young at heart. Ito lagi kong na-mention, nung bata tayo, kahit halimbawa, masaktan tayo, madapa tayo ngayong araw, iiyak natin yan, magkakasugat ka. Oo. Pero iiyak mo lang yan ngayon. Pero bukas, handa ka na ulit masaktan. Parang ganon. Di ba ganon? Pag maglalaro ka ulit, na parang walang nangyari. So, ganon din. Pero hindi, iba na syempre. Kapag andito na tayo, hindi na tayo PBB teens. Ganon. Hindi na tayo PBB teens. Kailangan, pero sana ganun yung approach, kumbaga. Huwag kang malugmok. Paangatin mo yung positibo. Na hindi madali, I know sa lahat ng pagkakataon para sa lahat, okay? Pero aking ulitin, may mga pagbabago, new beginnings ang parating para sa inyo ngayong bagong buwan ng Pebrero 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, February 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Siyempre pa po, mensaheng gabay lamang para sa bagong buwan ng Pebrero. Anong kailangan marinig ng mga Sagittarius ngayon? Message? Advice para sa mga Sagittarius sa taong nakikinig ngayon. February 2025, meron ng bumagsak. Ayan, tumatalon pa. Tayo po ay live na live sa YT, guys. Babalikan ko kayo, may umaangat. After nito. Ayan. Add lang po tayo para sa taong maaaring makapakinig nito. Sagittarius. Anong kailangan yung marinig? Paisa-isa. Ang ganap. Ayan na. Ang dami nito. Pero ilaban na natin. Okay. Page of Wands, reverse, 9 of Pentacles, Justice card, the 3 of Swords, reverse, the Star, this one is in reverse, ang dami pala, sige, hindi natin pipigilan, Knight of Pentacles,
The King of Swords. Ayan, sumasang-ayon ang ilang doggies. King of Swords, Ace of Pentacles, Six of Swords, and Four of Swords. Both are in reverse. Patahimikin muna natin ang ilang sitwasyon. Wait lang po. Okay, naway magtuloy-tuloy ang katahimikan. Sagittarius, unang umaangat sa akin dito, the Page of Wands. The Six of Swords, Three and Four of Swords, both are in reverse. Parang ito, bilang kayo mga travel sign, unahin na natin. Meron bang pagbiyahe ngayong buwan? Kahit sa simpleng pagpaplano, or meron na talagang itinerary na ganap, nakahanda na to. For some of you, nakaplano na ito ngayong buwan. It doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero yung pagiging open nyo sa ilang sitwasyon, parang ito yung paraan kasi. Hindi natin nila lahat napakalawak ng astrolohiya, pero for some of you, maaring hatakin kayo ng enerhiya ng pahinga. At sa pahinga, magkakaiba po ang bawat isa. Or maybe a message, tanongin ng sarili, sino bang pahinga mo? Or kanino kahit paano, ay makakapag-recharge ng energy. Okay? Ayan na nga, yung una kong na-mention, travel with family. Okay, or kahit short trips lang ito, sobrang mag-a-apply ito astrologically, guys. Nag-highlight every Aquarius season na tayo eh. Kapag Aquarius season, nag-highlight ang inyong mga third house of, ayun na, travel, transportation, especially na may kaugnayan sa pamilya, kung meron kayong mga siblings, or ilang taong malapit sa inyong puso. Okay? Meron bang connection, reconnection? Kahit sa simpleng pangungumusta over the net, ito, 3, umaangat yan dito. For some of you na malayo ngayon, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, kahit sa simpleng pangungumusta. Or meron mabubuo na memories sa inyong mga paraan. Or baka meron nakakamiss sa inyo. Why not? Oo. Or meron kayong namamiss. Sino bang mga pahinga nyo, Sagittarius? Pahintulutan nyo yan, buksan nyo yung ilang oportunidad. Minsan, yung opportunity ay, syempre pa, parang trabaho, tayo mismo ang gagawa niyan ng paraan. Okay, meron merong paraan. Ace of Pentacles, reverse. Ayan, para kasing feeling yung iba walang oportunidad. Pero ang true, meron. Okay, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, marami daw dahilan. Reversal tayo. Pero I feel with your cards na merong solusyon. Kung meron kayong halimbawa, naka-attention dito, relationship-wise, i-claim na natin na mas kalma, mas positive yung aura sa inyong paligid. Merong manlalaban, susubok ulit. Susubok mula sa ilang pagsubok, especially kung meron kayong hindi pa natatapos na yung connection nyo, kumbaga parang unfinished business ito. And this time, mapapaangat yung oportunidad na masettle ang ilang sitwasyon na ang ganda. Okay? The Star, kahit pa yan ay in reverse, the star is still the star. Kumikinang kayo. Okay? You have to stay optimistic, positive sa inyong buhay. Very positive sign naman kayo. Pero syempre, tayo ay tao lang, nasasaktan din, napapagod din, minsan umunawa, umintindi, maghintay. Pero, maybe a reminder na higit yung mapaangat sana yung pagiging positive. Especially sa aking ilang na-mention, relationship. Kumbaga, ito na naman tayo. Ako na naman ba ang magiging bigger person dito? Moonchild, the Justice card. Parang gano'n na nga. Parang kasi umaangat or kailangan yung mapaangat yung pagiging peacemaker nyo. Nang walang pagkasobra or pagkakulang, pag-unawa, ang naway mapaangat ng higit sa inyo. Lalo pa kung ngayon palang mag-a-apply yung aking intensyon na nakikita, kahit sa simpleng miskomunikasyon or disagreements ito, na normal. Maraming pagkakataon na hindi tayo makakasabay o hindi makakasabay sa atin ang ilang tao sa ating paligid dahil ang bawat isa ay magkakaiba. Pero sapat na pag-unawa po. Okay.
Ayan yung una kong nakikitang ilang messages dito. Or pahinga guys, namumunga kayo eh. Oo, nadidiligan kayo, nadidiligan. Hindi, ito patuloy yung pinapaangat. Yung growth na ito, hindi nyo pa man yan maramdaman totally right now. Oo. Bilang astrologically, meron tayong ilang planeta in retrograde right now. So, hindi maganda, hindi ganun kaganda yung flow, walang energy, mga natutulog sila. Pero, hindi ibig sabihin ay hindi na kayo gumagalaw or wala ng progress. You have to trust the process. Minsan kailangan natin sabayan yan. Pag nilay-nilayan ng ilang bagay kung bakit mabagal, merong dahilan, okay? Ang pinaka-the best na pwede mong magawa ngayong buwan, Sagittarius, dito sa aking ilang na-mention, pahinga, recharge your energy, iba-iba tayo dyan, heal physically, mentally, emotionally, do some reflection mula dito sa ilang napagdaanan mo, especially rin, itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, or yung mga nakalipas na buwan ng 2024, yung ilang aral dyan, okay? This is the best month na, ano ba yung mga, hindi mo na i-balance nun, okay? O yung ilang, hindi naman tayo perfect, yung mga desisyon na naging hindi success or walang success. Pwede mong mapaangat yan ngayon. Gamitin mo yung ilang aral na nabaon mo doon. Okay, huwag kayong magpapabigla-bigla sa ilang decision right now. Hindi magiging okay. Again, masisettle, maayos, may solusyon, resolusyon. Akong nakikita, matatanggap nyo ang tamang justice. The justice card is here. Pero tutulungan ng sarili, okay? Lalo pa kung medyo malalim ang ilang ganap sa inyong buhay ngayon, syempre pa, this is something na hindi na lang siya pinagninilay-nilayan, pero pinag-aaralan sa mas practical. Okay? Okay. Other messages, habol natin ito. Namumunga. Na-mention ko kasi yung nadidiligan. Could be about your money, career, may growth ako nakikita, gaano man kalaki kaliit. Relationship, guys, kung readiness ang mga sitwasyon, I feel dito buo na ang puso. Pero syempre, paminsan, gaano man tayo ka-ready, ang ilang sitwasyon, reversal lang yung person, ikaw, or ang universe ay hindi pa ready pala para sa isa't isa. Three of Swords, ang lalim kasi niyan. For some of you, dumaan ba sa third party, third wheel situation, na ayan, dumadaan kayo ngayon sa proseso ng pagpapahilom, pahintulutan niyo yan. Okay, para sa ilan na nalagpasan na yan, I feel for some of you, just only take what resonate, ay namumunga or may mamumunga, may dadagdag na miyembro ng pamilya, na overwhelm si Moonchild, merong baby blessing for some of you. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Additional ito, baka merong mamunga ngayon. Or may pag-angat, kahit sa simpleng pagpaplano, meron na ba? Or meron pong pag-ibig, okay? Pag-ibig na aangat sa mas malalim, mas level up. Maaaring makatanggap ang ilan sa inyo ng marriage or love proposal for single. Kung magiging handa na talaga kayo. Timing, guys. Timing. Lalo pa kung handa na ang ilang sitwasyon, I feel dito may bagong simula rin ang parating. Napaka-powerful. The King of Swords ay narito. Knight of Pentacles. Ayan. Ayan yung ilang ganap na ang ganda. May pag-move forward. Yung grow. Okay, may growth sa relationship. Patuloy kayong nagbo-bloom. Ayan, na napakaganda. May ilang suporta rin akong nakikita. Hindi kayo dito nag-iisa. Okay, meron opportunity sa pag-ibig man, pera, or buhay, karera. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong buwan ng February 2025, Sagittarius. Hello, Capricorn! Monthly Tarot Scope, kapalaran tayo para sa bagong buwan na ito ng February 2025. Kuha tayo ng ilang messages. Ayan, may isang gabay lamang po para sa mga Capricorn. Tayo pa ay live na live
sa ating YT time check, 2:24 AM. Ayan, madaling araw. Gising pa ang lahat. Tingnan natin para sa mga Capricorn na makakapakinig nito. Anong kailangan yung marinig? Message? February 2025. Capricorn, anong message ang dapat natin maiparating? Diretsahan, tumatalon pa. Hindi natin pipigilan ang mga tumatalon sa baraha, Capricorn, sa taong nakikinig ngayon. Anong message, paisa-isa, ang dapat nating maiparating para sa kanila? Capricorn, para sa iyo na nakikinig ngayon, Capricorn, February 2025. Anong kailangan mong marinig? Nagugulat din si Moonchild. Okay, may ilang cards na. Excuse me po, the Queen of Cups, Reverse, the Hierophant, the Death card. Hindi kailangan laliman or katakutan. Meron lang po yung kalakip na mensahe. The Emperor, this one is in reverse. The Sun is in reverse. The Sun, the Star ay narito. Gusto niya yun. The Moon na lang ang kulang pero wala siya. Add pa tayo ng isa, the Three of Swords, reverse. And the Eight of Cups, reverse. Okay, ano na to? Moonchild. Capricorn, Capricorn. Agad-agad. Yung pinakaalam ko, eto, gagawa pa naman tayo ng ibang card readings para sa love. Bilang pag-ibig ngayon, buwan ng mga puso. Pero umaangat dito ang papuso, the Three of Swords. Pakita natin. This one is in reverse. Okay, pakita natin sa live. The Three of Swords. Reverse na. So, usaping relasyon, pag-ibig. For some of you, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. The Eight of Cups, katabing-katabi niya. Maaring, eto kahit sa simpleng pakiramdam nyo. Reversal ang enerhiya, pwede ito sa inyo mismo mag-apply or sa isang tao or ilang tao sa inyong paligid. Merong babalik. May manunumbalik. Again, kahit sa simpleng parang, kasi Valentine's, ano? Parang, kusang aangat ito. Parang peb-ibig, ganun. Mapapaisip kayo, siya na ba si the one? Or meron pa ba? Saan ba? Single? Or babalik pa ba ito? Nasaan na siya? Ganun. May ilang pagtatanong. Or may ilang kayong gustong marinig, makita. Sa iyong baraha, meron pong magbabalik. Kahit sa simpleng pag-reminisce lang ito, magbabalik na sino to? Moonchild. Someone from the past. Okay? I feel na meron tong gustong, lalo pa for some of you na hindi nagkaroon ng closure, magandang pagtatapos. Maaaring kahit sa simpleng pag-uusap, maidaan nyo ito. Parang, eto pwedeng sa'yo mag-apply again or sa someone from the past. May pag-spark eh. Oo, nag-i-spark ang ilang sitwasyon. Parang nagiging ready kayo sa isa't isa or ready na ang yung person or ready ka na para sa kanya. Ano na? Capricorn, ganun ba nararamdaman ng ilan? The Hierophant. The High Priest or the Hierophant ay narito. So, nagiging conservative and sensitive ang inyong mga feelings right now. May ilang transitions, transformation kayong pwedeng pagdaanan. Yes, maybe for some of you, natapos na to at this time para mabubuhay ulit. The Death card is in reverse. Sana lang ito, huwag niyong iwanan ng limita ang inyong mga sarili sa kung ano pang pwede niyong maramdaman or magawa, makakita, maapuntahan dahil meron akong nakikitang pag-asa. This is a manifestation card. The star is here. The High Priest, lalo pa kung iniangat mo ito sa kanya, this is something na pinagdasal nyo sa kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, maaring parating ito para sa inyo. No matter what your relationship status, single, in a relationship, attached, married, or minsan, guys, ito daw na, lalo pa kung mag-apply na meron kayong closure, na hinihintay pa. Parang hindi kayo makapag-move forward so you can totally move on sa inyong buhay. Kasi nga, meron pa palang
hinihintay na closure ang ilan sa inyo. So, maybe, this is a reminder na minsan, yung mga closure daw, yung closure na hinihintay ng iyong puso, yan daw po ay hindi na dapat hinihintay pa. Yan ay ibinibigay nyo na dapat sa inyong mga sarili. Okay? Para sa higit nyong ikaguglow up. Ayan, the star ay narito. May pag-asa. Okay? Lalo pa nga po kung medyo hindi naging madali ang usaping ito. The Three of Swords, guys. Malalim yan. May ilang sugat ang puso na naghilom na dito. Kahit sa simpleng ano lang to, huwag yung laliman, huwag katakutan. For some of you na humihingi ng sign, Capricorn, eto na yun, marahil. It's time to move on. Move on na. Okay? At merong pag-asa pa. Pero para sa ilan, kasi healing yung nakikita ko, guys. Merong healing. Or meron kayong healing na maisa sa katuparan. Why not? Depende sa inyong sitwasyon. Para sa ilan na naghilom na ito, especially couples, married, I see na meron pang renewal. Meron pang bagong simula. Yes, madali sabihin, Moonchild, mahirap gawin, pero for some of you, maaaring mag-apply yun. Lalo na kung dumaan na kayo sa healing process, andito na kayo, recovery, dumaan na kayo sa recovery. So, I feel na may new start, new beginnings. Pero depende, okay, depende sa inyong sitwasyon. Other messages, yun kasi yung agad na ipasok natin dito. Kung higit tayong magiging praktikal pagdating sa inyong buhay, trabaho, karera, at wala pa ang inyong mga isipan sa puso. Okay, maaaring ito ay may patungkol sa inyong mga career, sa inyong ginagawa, sa inyong pang-araw-araw na trabaho, daily work routine. Okay? Ayan. Ito, baka sa inyo mismo mag-apply na patuloy kayong susubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Hindi nyo ito susukuan. Maybe an indication, okay, na huwag kayong ma-stock up. Tuloy ang laban. Ayan, I see dito, kailangan lang minsan, kung kailangan nyo munang magpahinga, mag-recharge ng energy, as a Capricorn, very career-oriented kayo. Andyan yung goal, yung ilang plano, pero minsan, paano nga naman natin magagampanan? Patuloy na maharap yung ilang obligasyon na ito. Kung minsan, hindi na natin napapakiramdaman yung ating sarili. The Sun, the Emperor, both are in reverse. So, nag-grind kung grind, laban kung laban ng eksena dito. So, listen guys, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Listen to your body, physically, mentally, emotionally. Sa part po na ito, kayo ang higit na makapagsasabi. May pagka-busy, productive ang February. Pinapaalalahanan kayo ng baraka kasi baka ito kusang umangat or iiwan sa inyo, ihain sa inyo ng mga boss, the Emperor, yung trabaho, na ang ganda. Yung blessing of work ay narito pa rin. Pero pakiramdaman, baka yes to opportunity, yes to offer, yes to new clients. Yes, meron po. May mga new beginnings dito. The Star, sabi ko itong healing, yung pangarap, yung parte ng inyong mga pangarap, goal. Pero, very important, to recharge your energy. Baka naman yes kayo ng yes sa lahat ng ito. Pero, mag-yes din daw kayo sa inyong mga sarili. Okay? At, ito na tayo. Other messages. Ito pa. I-add ko to. Bilang na pag-usapan na natin ang trabaho. Usaping trabaho. Siyempre, pakaakibat na niyan ang pera. Sobrang mag-a-apply ito. The Sun, yung energy, money. Astrologically, nasa Aquarius season tayo. And during this time, pag ganitong period, Capricorn, nag-highlight ang inyong second house of income. Okay? Ito yung matatawag na hard-earned income. This is something na patuloy na magmumula po sa inyong patuloy na pinaghihirapan, pagsisikapan. At dito, umaangat yun. Ano yun? Merong paglago akong nakikita. Claim natin na may magandang possibility when it comes to your money.
merong papasok na maganda. Maganda yung flow. Lalo pa kung nakaramdam ang ilan sa inyo ng parang pagkahigpit or pagka-tight ng budget. Kung i-compare nyo lang naman, gaano man kalaki kaliit, sa realidad po, tayo pa rin po ay magkakaiba. Pero, claim natin na may improvement. Mas okay ngayon, mas maalwan, okay, mas maganda. Ayan, money is coming. Claim na natin yan para sa inyo ngayong buwan ng Pebrero 2025, Capricorn. Hi Aquarius, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo para sa bagong buwan na ito ng Pebrero. Andito tayo sa inyong season, Aquarius season. Happy birthday sa mga nagse-celebrate or magse-celebrate pa lang na Aquarius. Saan ba tayo? Ayan. Okay, happy birthday po. Tingnan natin anong kailangan marinig ng mga Aquarius ngayon. Mensaheng gabay para sa taong maaring makapakinig nito na Aquarius, February 2025. Message? Advice para sa mga Aquarius ngayong bagong buwan ng February sa taong nakikinig ngayon. Anong kailangan mong marinig? Hindi natin pipigilan. Excited? Di pa nga ko yan. Anong kailangan mong marinig ngayon, Aquarius? Guidance. Pati ako, magugulatin lang po si Moonchild. Medyo nasasobrahan tayo sa kape. Tayo po ay live sa ating YT. Habang tayo nagkakapi, ay time check, almost 3 AM, guys. Kaya parang, ito na. Hindi na si Moonchild. Lutang na. Hindi. Ito na. Page of Pentacles, reverse. The Eight of Cups, reverse. The Ace of Swords. The Knight of Pentacles. Seven of Pentacles. Ang dami pala. Nine of Swords. Ten of Wands. And the 10 ang rating, guys. 10 of Wands. 10 of Pentacles. Kompleto, Ricardo. Ayan, hindi madali ang ilang sitwasyon. I will be honest. Pero ito ay something merong kapalit. Yung ilang hindi kadalian sa buhay na pwedeng nararamdaman ng ilan sa inyo ngayon pa lang, Aquarius. Physically, mentally, emotionally, may bigat akong nakikita. The 10 of Wands, kita mo. Dalahin. Hindi yan madali, pero kinakaya. Inilalaban, ipinupush, pakita natin sa live. Para makarating kayo doon sa Kastilyo, buhangin. Charot. Kaya doon sa Kastilyo, hindi. Doon sa gusto nyo ma-achieve, sa mas practical. Huwag nyo sukuan, guys, ang inyong mga sarili. Or dito sa mga gusto nyo marating, mapuntahan, makitang resulta. The 10 of Pentacles. This is a great sign na merong abundance. Dito yung financial freedom. So, more on, kung aking uunahin, more on your career, money, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, umaangat yung practicality and realistic ng mga Aquarius ngayong February. Maring ito, andito yung ilang isipin, alalahanin, halimbawa sa ilang gastusin, sa mas praktikal, nagpo-push ng lalaban, hindi sisukuan. Maring ito yung kailangan yung marinig. Okay? Huwag sumuko. Pero, sabi kasi ni Moonchild, dalhin ko lang tong ilang kawayan na to, hindi ko bibitawan to. Hindi naman. Baka magkaroon kayo ng pasadyan. Pahinga rin pag may time. It's okay to pause. Bitawan nyo muna ang kailangan bitawan minsan. Kasi baka hindi na kayo dito na pagtutulog. The Nine of Swords. So, hindi na ganun ka-healthy yung energy. It could be physically, mentally, emotionally. Release anything or anyone that no longer serves you. Or parang hindi siya nagsaserve ng purpose right now. Kasi baka dyan magkaroon ng ilang blockage. Okay? Baka meron kayo na miss na opportunity, na chance. Dahil dito sa ilang bigat na ito, na hindi nyo mabita-bitawan. Focus
Focus, concentrate, eyes on the prize, Aquarius. Napakaganda. Take it easy lang. No pressure. Very futuristic kayong mag-isip. Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, ang perfect nito. Future-oriented kasi kayo eh. Yung inyong mga look, yung inyong mga vision, nasa hinaharap na. Very innovative din kayong mag-isip. Ayan. Pero no pressure, okay? Huwag yung, pakalmahin nyo yung mga sarili na be in the moment. Be present. Kung nasan kayo, yun naman ang mahalaga. Okay? Go with the flow, sabay, nang hindi kayo naiinip or nagmamadali. Ayan. Other messages. Eto na. Merong kasiyahan, may selebrasyon, gaano man kaliit, kalaki, kasama. Yung kayamanan na masasabi or matatawag nyo sa inyong buhay. Pamilya, kapareha, mga bata. Yes po. Andito yung fulfillment, yung happiness. May kasapatan. I-claim na natin yan. Lalo pa, kung sa mas praktikal, sabi ko nga, ay patuloy kayo ng lalaban sa inyong mga buhay, karera. Yan po ay hindi mababaliwala. For some of you, it could be unexpected. Maaaring makatanggap kayo ng unexpected na sorpresa o regalo. Yes po. Or kahit sa simpleng pag-alala, pag-appreciate kung sino kayo sa inyong relasyon. Relationship-wise, napakalawak niyan. Pamilya, dito po nag-highlight kasi yung inyong ilang mga inspirasyon. Other messages, meron ako nakikita. Dalawa lang to guys. Just only take what resonate. Pwede itong mag-apply sa inyong mga kapareha or naging kapareha. The Eight of Cups, nag-appear na naman siya. Maaaring merong magbalik. Someone from the past. Or merong manumbalik. Dalawa yung nakukuha kong energy. Could be ayan ha, parang naalala ko si Miss, live na live tayo. Bilang Aquarius, si Miss Letlet. Maisingan natin na itanong niya kasi ito, live na live. O merong magbabalik, someone new ba ito? Or someone from the past? Dalawa yung nakikita ni Moonchild. Paano na to? Could be someone new. Or someone from the past. For some of you. Okay? Maaaring makita mo siya, magkakitaan kayo ulit, kahit over the net ito, in the right place, at the right time. Again, no matter what your relationship status, pwede itong mag-apply kung single kayo sa ilang matatawag yung ex-friendship, or ex-partner, someone from the past, or someone new talaga ang parating. Could be unexpected po. Ito yung, parang gugulatin kayo. Kahit sa simpleng pakiramdam, ay parang, sandali, siya na ba si the one? Ganun. Ayan. Or for some of you, andito na, in a relationship, couples, andito yung long-term na sitwasyon, relasyon, pagpaplano. Things are getting serious. Parang ganun. May paglalim, parang iba na ang ilang ganap. May baby dito, guys. For some of you, maaring merong mag-add up sa family member, a baby blessing. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Meron lang talagang umaangat minsan. Depende sa baraha, pero i-mention ko ito kung hindi ito sa inyo mismo mag-apply. Maring ito ay sa ilang miyembro ng pamilya. Reversal tayo. Merong baby. Maring ito yung kayamanan natin nakikita. Okay, pakita natin sa live. Babalikan ko po kayo after nito. Anything regards sa mga bata or mapapaangat nyo yung inyong mga pagiging young or kid at heart. Ayun yung pinaka-message. Parang seryoso kasi kayo eh. Masyadong seryoso ang ilang sitwasyon dito. So, magsaya rin. Have fun. Enjoy. Andito tayo sa inyong mga birthday season. Deserve nyo ang maging masaya. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong buwan ng Pebrero. Happy birthday, Aquarius. Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading February 2025. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo
Sa bagong buwan ng Pebrero, anong kailangan marinig ng mga Pisces ngayon? Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, message. Mensaheng gabay para sa mga Pisces, February 2025. Guidance po para sa kanila. Anong advice para sa mga Pisces? Sa taong nakikinig ngayon, ano? Kailangan mong marinig. May umangat na. Advice para sa mga Pisces na nakikinig ngayon. February, ayun. Humpol. Sige, add pa tayo. Pisces, ayan. Okay. The Ace of Wands, isa-isahin po natin. Ace and Eight of Wands. The Four of Swords, reverse. Tabi natin tong Ten of Wands sa Four of Swords. The Shadow Side. The Six of Swords. Ooh. The Ace of Swords, reverse. Kuha pa tayo ng isa. The Two of Cups. Ayan na. Balance, balance. Balance is the key, Pisces. I will be honest, straightforward, hindi kailangan laliman. Hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. The Shadow Side, the Ten of Wands, the Four of Swords. Kaya pinagtabi-tabi ko sila. Could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Ito sa part na to, kayo ang higit na makapagsasabi. Pisces, of course. Listen to your intuition. Listen to your feelings. Listen to your body. Again, physically, mentally, emotionally, even spiritually, lahat na. Kailangan nyo dito ng balance, ng pahinga sa mas practical. Parang hihilahin kayo ngayon ng universe or kayo mismo ang magpapaangat kung saan aangat ito sa inyong mga sarili. Or minsan, hindi nyo na mapakiramdaman ang inyong mga sarili. The Ten of Wands, umappear na naman siya. Ito yung ilang dalahin nyo. Parang ang pakiramdam ng ilan sa inyo. Pasa ng daigdig. Parang ganun. Pakita natin sa live. Kung meron tayong pamagat sa inyo, sa inyong mga teleserye, pasa ng daigdig. Hindi. Kasi, as a Pisces, madalas na mention ko ito. Minsan, minsan yung hindi nyo problema, pinoproblema nyo na rin. Kasi nga, very empathetic kayo, compassionate, nurturing ang inyong mga sign. Kusa ito, kusang loob. Very selfless and unconditional yung napapaangat nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Baka mamaya, sa mas practical, yung trabaho ng katrabaho mo, tinatrabaho mo na rin. So, sandali. Baka yes ka ng yes sa sobrang bait mo. Yes ka ng yes sa mga sitwasyon. Okay? So, dito, take it easy. Sandali. Parang baka hindi na to okay pala. Pero sa'yo okay pa rin. So, balance. This is the best month to do some reflection. The Shadow Side. Saan ka dito parang nasasobrahan or nakukulangan? Ito yung mga unhealthy po. Unhealthy patterns, unhealthy emotions, physically, mentally unhealthy ways. Baka may pagkasobra, kagaya ni Moonchild. I have my moon sign in Pisces. Pagkasobra sa kape ba yan? Ayan, sa mas practical. So, balance, health-wise, again, message din to kay Moonchild eh. Oo. Healthy na raw tayo dapat. 2025, road to healthy living. Oo, note to self. Meron kayong kailangan i-release, I will be honest. Ito yung ilang, sabi ko nga, unhealthy. Release niyo yung baggage or emotional baggage. Release anything or anyone that no longer serves you. Yung alam mong nakakapagpabigat lang sa inyo at walang naiaambag na something benepisyo. Yes po, dapat dun tayo sa practical. Hindi sa meron tayong hinihintay nakapalit. Pero dapat naman, kahit nga sa simpleng enerhiya, dapat nare-receive mo rin yung something efforts na kaya mong ibigay para sa kanila.
Kasi kung hindi mo naramdam ito at parang ikaw na lang palagi ang nag-give way, ikaw na lang yung palaging gumagawa ng paraan or ikaw na yung nagdadala ng sitwasyon, teka, sandali naman. Pahinga ka muna. Okay? Sobrang mag-a-apply itong bumabagsak sa'yo, Pisces. During, every time, every year, ayan, during Aquarius season, nag-highlight po ang inyong mga 12th house. 12th house of healing. Healing, okay? Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, the shadow side. Ito yung ilang demonyo, guys. Yung ilang negativity, negative energy. Tulungan nyo ang inyong mga sarili. Walang higit na makatutulong sa atin, kundi tayo din. Totoo naman na, note to self na naman yung Moonchild yan. Payo din yan sa akin. Kailangan natin i-release yung mga ilang sitwasyon or unhealthy patterns. Sabi ko nga, alam nyo yan. Do some reflection. Sa pag-heal, kung sa talagang meron kayo, ito yung pagkakataon. Kung meron kayong kailangan pahilumin, pagalingin, recharge your energy, magtulog, magpahinga. Kung meron talagang dinaramdam na somehow baka binabaliwala ng ilan sa inyo, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Huwag nyong ipagsawalang bahala. Okay? Lumapit kayo sa mga professionals. Magtanong para sigurado at gawin yung mas, alam nyong, healthy. Ika-healthy nyo. Para dito sa Healthy Version 2.0 Pisces ngayong 2025. Gusto nyo yun? Okay, or kung talagang meron kayong pinapahilom pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, may chance pa to. Okay? Naiayos, na ibabalanse ang mga sitwasyon. The Two of Cups. Bilang buwan ng pag-ibig ngayon, ayan, baka more on, kung ito, no matter what your relationship status, single, married, couples, attached, may pagka-low-key lang yung energy, tahimik lang na magsi-celebrate ng Valentine's, why not? Gagawa pa tayo ng separate readings. Susubukan natin gumawa niyan for love, focus sa love. Pero dito, kung ang ilan sa inyo, iba-iba kasi tayo ng paraan ng pahinga. Yung pinaka-advice sa lahat ng bumagsak sa'yo, most ay nag-highlight po sa pahinga. Iba-iba ang pahinga para sa ilan. 12th house, dyan po pumapasok din ng travel. The 8 of Wands, the 6 of Swords, reverse, may paglalayag, may pagbiyahe. Baka dyan kayo higit na kahit paano, makahinga naman dito sa ilang isipin na hindi ganun kagaanan. Baka dyan ma-refresh ang enerhiya nyo. At dito, parang kayo, alam niyo yun, makapag-isip-isip kayo ng mas merong klaro. Kung ano ba yung kailangan yung higit na ibalanse sa inyong buhay. Life in general. Okay? Allow yourself na makita ang mundo sa labas. Baka kasi minsan parang stuck up tayo sa isang situation na hindi na natin nakikita yung kabuuan. Malawak daw. Huwag kayo manatili doon sa ilang unhealthy patterns or unhealthy ways. For some of you kasi baka tinitiis na lang to pero masakit na pala. Ang bigat kaya niyan, 10 kawayan, 10 of Wands. Kita mo? Siyempre, masakit, mahirap. Pero nagtitiis. Kahit mahirap, lumalaban. Kasi andito ang puso. Pero baka nagiging unfair ka na sa iyong sarili. Baka naman, hindi ka na okay. Tapikin mo rin ang iyong mga balikat. Okay? Pisces, alalahanin mo rin ang ikaw. Andito, hindi mawawala ang mga pagbabago, new beginnings para sa'yo. Buksan mo lang din ang iyong isipan at puso sa mga bagong ito, sabay lang, sa agos ng buhay. Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo, February 2025, Pisces.